Napakatalino nga talaga ni Chrollo mga tol, alam niya nga kung nasan si Hisoka, nakita na nga talaga ito ni Bonolinov at balak na nga talagang tapusin ni Chrollo si Hisoka gamit ang isang treasure na kailangan niyang makuha. At napakarami pa maiinit na pangyayari dito mga tol sa chapter 405 ng Hunter x Hunter. Kaya syempre bago natin simulan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video to bilang suporta sa ating channel. By the way, hindi ko pala nagawa yung chapter 404 dahil sa talagang natagalan nga yung pagbalik ng kuryente sa amin dahil sa bagyo. At yun, nagsimula nga ang chapter dito sa tier 1 mga tol kung nasaan nga talaga si Hisoka. I assume na siya na nga talaga ito dahil sa yung unang Hisokang nakita nga natin sa 393 peke. Naglalaro nga siya dyan ng poker sa casino at kakaiba nga yung poker na yan dahil sa 6 yung barahang ginagamit nila. Nag-call na nga siya kung saan talagang napakatindi ng baraha niya dahil may 5 tres at 2 alas. Naglaro nga rin siya dyan sa slot machine at nagpatuloy nga maglakad-lakad dyan sa loob ng casino. Sinasabi nga dyan ni Hisoka sa sarili niya na siya nga raw isang perfect vanilla. Hindi nga raw talaga siya kumilos nung marinig niya patungkol sa mga kimeraan dahil para sa kanya mga langgam lamang ang mga ito. Nag-cool off din nga raw agad siya nang marinig niya yung matinding yanig dyan sa barko. Nung marinig niya nga na group ability pala yun ng isang Nenbis at na-awaken sa isang ritual. Subali yung kapangyarihan nga ni Prinsipe Hulkenberg ang tinutukoy dyan ni Hisoka. Habang patuloy niya nga diyang sinasabi na isang araw siyang vanilla at wala nga raw siyang pakialam sa laro ng mga grupo at sa mga hayop. At ang gusto niya nga lang daw isang matinding one-on-one na laban. Nakakalungkot nga raw pero okay lang kung laruin niya yung sarili niya. Hindi nga ako sure kung literal ba yun, kayo na nga lang ang umintindi. Pero eto nga ang matindi mga tol, habang naglalakad si Hisoka nakita nga siya dyan ng fake na si Hisoka. So bali etong fake na Hisoka nga ang una nating nakita sa chapter 393 kung saan nahanap nga siya doon ng Haley family. Naisip nga ng peking Hisoka na maswerte raw siya at nakita niya yung si Hisoka dyan sa casino VIP area. At nagtataka nga rin siya dyan kung isang peke rin ba yung nakita niya. At mula nga dyan nalaman natin ang peking Hisoka pala na ito walang iba kundi si Bonolinov. At ginamit niya nga yung ability niya mga tol para magaya si Hisoka. Nagkaroon nga dyan ng flashback sa naging pag-uusap nilang dalawa ni Chrollo kung saan sinabi nga ng leader sa kanya na gayahin raw nito si Hisoka. Mag-ikot-ikot nga raw ito dyan sa lugar ng mga mafia at siguradong free ticket nga raw ito para sa mas magandang kwarto. Napatanong nga si Bonolinov kung bakit raw ganon at sagot nga dyan ni Chrollo para raw ma-maintain ang balance. Nakikita nga raw ng mga mafia na wildcard si Hisoka at ang mga spider. Kaya ang pag-ikot nga raw nila dyan maaapektuhan ang reputasyon ng mga ito. Pero kung sakali naman na may kakampihan nga sila siguradong masisira nga raw ang balanse ng mafia. Kaya ang solusyon nga raw ng mga ito ang i-monitor si Hisoka at ang ilayo nga ito sa mga spider. At talagang mas madali nga raw yun kaysa kontrol ng paggalaw ng isang grupo tulad nilang spider. Nagets naman ni Bonolinov ang paliwanag ni Chrollo. Kung maniniwala nga raw ang mga mafia na na-isolate na talaga nila si Hisoka, hindi na nga nila kailangan pang mangamba sa mga spider sa paghahanap ng mga ito kay Hisoka. Dagdag naman ni Chrollo, sa ganung paraan daw talagang maraming maliligtas ang mga mafia. Kaya siguradong bibigyan nga raw ng mga ito ng imbitasyon ng isang floor master na tulad ni Hisoka. Maaring namit na nga raw ni Hisoka ang isa sa mga prinsipe, kaya siguradong nakasecure na nga raw ito ng spot sa tier 1. Kaya kung papaakitin nga raw ng mga mafia yan si Bonolinov sa tier 1, wag nga raw nitong labanan si Hisoka. Pag nakita niya nga raw ito, magbago na lamang siya ng anyo sa ibang tao. Maghintay nga lang daw si Bonolinov at si Chrollo daw ang magde-decision kung kailan lalabanan si Hisoka. Mula nga dyan, naisip nga rito ni Bonolinov na talagang tama ang boss nila. Pero nung nag-meeting nga raw silang mga spider, hindi niya raw sinabi ang mga ito. Kaya mukhang plano nga raw ni Chrollo na i-handle mag-isa si Hisoka. Sabi pa nga ni Bonolinov, talagang bad matchup siya sa Banjigam ni Hisoka. Kaya mula nga dyan mga tol, pagdating dito sa CR, nag-transform na nga muli siya. At ang ginaya niya nga dyan mga tol, walang iba kundi si Owl, isang Shadow Beast. At nakita nga natin ang karakter na yan mga tol sa New York New City arc. At mula nga dyan, pinapaliwanag ang metamorphosis ability ni Bonolinov. Kaya niya nga raw mag-transform sa kahit na sinong nakausap niya at mamaintain niya nga raw ang transformation ito sa kung gaano niya katagal na nakaharap yung ginagaya niya. Wala nga raw size limit sa mga ginagaya niya, pero naniniwala nga raw ang spider na pag mas maliit ang target, mas maikli yung oras na magagaya niya ito. So yan na nga mga tol, yung paliwanag sa ability niya. At mukhang kailangan niya nga lang makipag-usap sa mga tao kung gusto niyang gayahin ng mga ito. So sabi niya nga rito mga tol, yung mind reading na babae nalaman yung totoo niyang identity. Kaya talagang pinatay niya na nga raw
araw ito. So RIP mga tol para kay Lynch. Habang yung Ivy Drip dun naman daw, si Sakuro nga yung tinutukoy niya, natulungan nga daw siya sa mga plano niya, kaya okay lang daw ito. Pero paano nga raw kaya kung makita ng mga mafia ang katawan ng babae, maaaring hindi nga raw sisihin ng mga ito si Hisoka. At mula nga dyan mga tol, pinakita nga yung mga pangyayari sa chapter 393 nung nakita nga siya dyan ni Lynch at Sakuro. Bali tumama nga talaga dyan yung suntok ni Lynch at nasabi nga ni Benolonov na talagang imposter siya. At medyo nangamba nga yang si Benolonov dahil sa narinig niya nga yung boses ng pag-amin mula sa sarili niya. Habang si Lynch nga talagang tumbado na. Nalaman niya nga agad na hindi yun narinig ni Sakuro dahil sa tinanong nga siya nito kung siya ba si Hisoka. Kaya napagtanto niya nga dyan na tanging siya at ang target nga lang ang makakarinig nun. At mula nga dyan mga tol, ipinakita nga yung time nung nagising nga si Lynch. Yung totoong Sakuro nga nandito sa gilid at tulog habang ginagaya nga ni Benolonov si Sakuro. At mula nga dyan tinanong niya si Lynch kung sinabi ba nun na siya ba talaga si Hisoka. At sabi nga dyan ni Lynch mali, peke nga raw yun at narinig niya nga raw mismo sa katawan nun. Gusto nga raw ng peking Hisoka na yun na lukohin siya, kaya maaaring miyembro nga raw ito ng Haley family o isang troop member. Kaya kung ganun talagang hindi nga raw nila pwedeng palampasin ito, i-report na nga raw nila ito kay Henrik at tapusin na nila ang peking Hisoka na yon. Pero mula nga dyan mga tol, nasabi na nga lang ng peking Sakuro na masama nga raw yon. So bali dyan niya na nga talaga mga tol, tinapos ang buhay ni Lynch. At yun dito, habang patuloy na naglalakad si Benolonov sa tier 1, pinaliwanag niya pa nga yung mga nangyari. Matapos niya nga raw patayin ng babaeng yun, ginaya niya nga raw ito. Pinaniwala niya nga si Sakuro at sinabing pupunta siya ng sinehan. Maaring okay nga lang daw ang mga pangyayaring yon. Sana raw hindi maling sa kanyang pagkamatay ng babae. After all, namatay nga raw ito matapos nilang maghiwa-hiwalay. At kahit na nga raw mali siya doon, maaring hindi raw mag-gather ng napakatinding kapangyarihan ng mafia para lamang patayin si Hisoka sa tier 1. At yun nga mga tol, talagang naisahan nga nila Chrollo ang mga mafia. At nasa tier 1 na nga ang isa sa mga spider na si Benolonov. Anyway, patuloy pa nga rin siya diyang nag-iisip at mas gusto niya raw na ang grupo nila Pinks ang lumaban kay Hisoka. Alam nga raw nilang lahat kung gaano katindi yung epekto ng pagkamatay ni Shalnark at Kortopi sa boss nila. Alam nga raw ni Chrollo na alam nilang lahat yon, kaya raw siguro hindi na nagsalita pa ito. Pero obvious naman daw na talagang gusto ng boss nila na isettle mag-isa ni Chrollo si Hisoka. At yung treasure nga raw na gustong nakawin nito isang page para masigurong mapapatay na nga talaga nila si Hisoka. So ayun mga tol, grabe nga talaga ang plano ni Chrollo kay Hisoka. Kailangan niya nga manakaw ang isang treasure na siguradong isang nen ability dahil sa sinasabing isang pahina nga raw ito at ipinapakita nga dyan ang libro ni Chrollo. Siguradong nasa tier 1 nga ang sinasabing treasure at kanino nga kaya talaga ang napakatinding ability na yon. At sinasabi nga na talagang kaya nitong tapusin ng tuluyan si Hisoka. So yun nga raw ang dahilan kung bakit gusto maunahan ng mga miyembro ng Spider ang boss nila na mapatay si Hisoka. Alam niya nga raw kung bakit iniwan itong bakante yung number 9 slot nila at pag napatay na nga raw talaga nila si Hisoka, tapusin na nila ang masquerade na ito. So tingin ko nga ang ibig sabihin nito parang bumabalik si Chrollo nung time na napatay nga si Sarasa. At alam natin na matindi nga yun dahil nasabi ni Nobunaga na parang pareho nga raw sila sa Haley family dati. At eto, speaking of Sarasa mga tol, may ipinapakita nga sa screen dyan sa monitor at bali yan nga yung parehong lalaki na siyang dumukot kay Sarasa. So sinasabi nga dyan sa parang balita mga tol na 10 taon na nga raw ang nakakaraan ng mapatay ang chairman na yan ng Mama Health Foundation. At ang pangalan nga ng lalaking yan si Mr. Lisnord. Dedicated nga raw talaga ang taong yan sa pagtulong sa mga bata, pero magpahanggang sa ngayon talagang hindi pa nga raw nalalaman ang pumatay sa kanya. At dahil nga raw sa achievement netong si Mr. Lisnord, talagang may mga tawag nga raw ng action sa mga authorities para mahuli na kung sino ba talaga ang may sala. At kasabay nga ng pagbabalitang yan mga tol, naglalakad nga dito banda yang si Chrollo. So obvious naman na maaaring ang pumatay nga mga tol dito kay Mr. Lisnord walang iba kundi ang mga spider. At maaaring yun nga yung naging turning point nila, hindi na nga sila naging tulad pa ng Haley family na walang pakundangan kung pumatay. After all, nakita nga natin sa pagkabata nila na hindi nga talaga sila ganon. Cut naman mga tol dito kay Finks, Nobunaga at Peyton kung saan kausap nga nila dyan ang Char family. Nagtanong nga si Nobunaga kung matagal na ba nilang kalaban ng Haley family. Sagot nga dyan ni Wang hindi dahil sa nagkaroon daw ng bagong boss ang Haley family. So meaning mga tol naging kalaban nga nila ang Haley family nang maupo nga sa pwesto si Moreno
Morena. Kaya sabi nga dyan ni Nobo, kung ganun talagang mahirap daw ma-anticipate ang iniisip ng kalaban at maaaring hindi na nga raw umaakto bilang mafia family ang mga ito. Nagtanong nga si Wang kung ano ba ang ibig sabihin ni Nobo. Sagot nga nito, pwede pa ba raw nilang tawagin na Haley family ang grupong yon. At nasabi nga dyan ni Tadyo na interesting nga raw ang ideyang yon, pero kung hindi nga raw mga Haley family ang kalaban nila, sino ang mga yon? At sabi naman ni Wang, nandun nga raw sila nung nangyari yung succession ceremony. Pero yung dating boss nga raw ng Haley family, na-manipulate ng Nen ability at nagkaroon nga raw ito ng isang napakatinding sakit. At ano nga dyan ni Pinks, ano nga raw na klaseng tao ang current leader ngayon ng Haley family? At sabi nga dyan ni Wang, isang nga raw yung dalagang babae na ang pangalan nga Morena na galing din sa royal family. Pero hindi nga ito eligible sa succession war dahil sa alam nga natin na isa nga siyang illegitimate child. At parang tradisyon na nga raw sa Kakin na maging boss ng mafia family ang mga ito. Dagdag pa nga ni Wang, talagang kilala nga raw si Morena pero talagang hindi nga raw nila lubusang kilala ito para malaman kung ano ba ang intensyon niya. In short, officially, talagang mga Haley family raw ang mga yon, pero yung totoong goal nga raw ng mga ito, hindi pa nila alam. Kaya tinanong niya nga dyan ng mga spider kung may na-discover ba ang mga ito. Sagot naman ni Nobu, wala pa nga raw pero may napansin siya ng mga kalaban ng mga ito. Sa unang araw, parang gusto lamang gawin ng mga Haley family ang gusto nila. Gaya nga raw nung lalaki sa wall, si Luwini, na para bang hiniling na patayin siya. Pero nung napasok nga raw nila ang hideout ng Haley family, yung mga action nga raw ng mga ito, talagang well coordinated na parang may specific sa kanilang utos. Kaya siguradong ang boss nga raw ng mga ito, talagang nag-set ng strategy at nag-decide nga ng specific tactics sa bawat miyembro. Kaya meron nga raw dalawang tanong. Una, para saan nga raw lahat ng ito? Pangalawa, anong utos nga raw ang sinusunod nila? Kung ang goal nga raw ng mga ito, ang talunin ng ibang mafia family, maiintindihan nga raw nila ang pagpatay sa mga miyembro ng mga mafia. Pero bakit daw parang idinadamay nito ang ibang mga unrelated passenger? Kaya sabi nga dyan ni Wang, hindi nga raw nila alam at maaaring meron nga raw na ibang purpose ang mga ito. At mula nga dyan, nasabi ni Nobunaga na ang Haley family nga raw, talagang gustong sirain ang lahat. So ayun mga tol, maaaring nagtataka kayo kung bakit na pinpoint eksakto ni Nobunaga kung ano ba ang gusto ni Morena. Yun nga, dahil sa nasabi niya na parang katulad nga nila ang Haley family dati. Maaaring pagkatapos ng mamatay ni Sarasa, talagang gusto nga nilang wasakin ang lahat. At talagang nasabi nga rin nung time na yun ni Crollo na talagang papatay nga raw siya ng napakaraming tao. So talagang eksakto nga ang naisip na ito ni Nobunaga. Parang nabigla nga si Tadyo sa sinasabing gustong wasakin ang lahat. Dagdag naman ni Nobu, oo, lahat nga raw kasama ang buong barko. Pati na nga rin daw ang royal family at ang ibig sabihin nun, ang buong Kakin. At ang passenger ship nga raw na ito, talagang once in a lifetime chance para sa kanila. Para nga raw makakuha ng kapangyarihan para wasakin ang lahat, kailangan nga nilang pumatay ng maraming tao. Dagdag pa nga ni Pinks, ang paggamit nga raw ng mga sacrifice para makakuha ng supernatural power, talagang totoo. At siguradong alam naman daw ng mga mafia ang sinasabing boast and limitation. Dagdag naman ni Phaeton, gusto nga raw patayin ng mga Haley family ang lahat at ang dami nga raw na napatay na tao ng mga to ang condition para makakuha sila ng napakalakas na Nen. At yun mga tol, talagang tamang-tama nga ang hula dito ni Pinks, Nobunaga at Phaeton. Talagang ganyan nga ang ginagawa ng Haley family at masasabi natin na talagang napakatatalino nga ng mga spider. Sabi naman dito ni Tadyo, talagang magulo nga raw ang organization nila pero talagang may pride pa nga rin daw sila at sinusuportahan ng Kakin Empire. At yung paglalaban-laban nga raw, talagang last resort na. Kaya kung ganun, maaaring talagang nare-represent nga lang daw ng mga yun ang Haley family pero maaaring iba na nga raw ang grupong yun sa isang mafia family. At mula nga dyan mga tol, may ipinakita ng daan itong si Tadyo sa mga spider. Habang sinasabi niya nga na talagang susuportahan ng CU family at Char family ang mga ito at durugin nga raw nila ang mga spider. At mula nga dyan, sabi ng mga spider, lalakad na nga raw sila at inform na nga lang daw si Hendrik at ang ibang mga miyembro ng troop. At mula nga dyan mga tol, habang paalis ang mga spider, naiisip nga ni Wang na ano na raw ang gagawin ngayon ni Morena. Hindi nga raw ito maganda at mukhang matutunto na nga raw ito ng mga spider. Kakaumpisa pa nga lang daw ng laro pero maaaring kailangan na nga raw gamitin ni Morena ang Joker. So ayun mga tol, base rito mukhang may ugnayan nga si Wang kay Morena. Mukhang alam niya nga ang plano ng babae dahil sa sinasabing Joker. At kung ganun talagang napaka-komplikado nga ng laban na ito ng mafia family. Sino kaya ang sinasabing
sinasabing Joker netong si Wang, hindi pa nga natin alam pero siguradong hindi nga basta-basta ang Hailey family. At speaking of them mga tol, ito ipinakita nga si Morena. Sinabi niya nga dyan kay Dogman na mangyayari nga raw yung funeral procession kay Hulkenberg. Siguradong napakaraming nga raw tao ang nandun, kaya perfect opportunity raw ito. Kaya tinanong niya nga dyan ang tauhan niya kung game ba ito. Sumagot nga ng oo dyan mga tol si Dogman, at salamat nga raw sa kooperasyon ng lahat dahil sa talagang nag-level up siya ng marami. Kaya niya na nga raw maamoy ngayon ang Nen ability ng isang tao within 5 meter radius, at malalaman niya nga raw kung gaano kalakas ito within 2 meter. At mula nga dyan ipinapakilala nga muli siya nga si Dogman, isang enhancer level 62. So grabe, ang taas na nga niya agad mga tol kumpara dun sa una natin siyang nakita. Level 36 nga lang siya nun at ngayon 62 na. At matindi nga ang Nen ability niya dahil sa kailangan niya nga lang makalapit sa isang tao para maamoy at malaman ang ability ng mga ito, at malalaman niya nga rin kung gaano kalakas ito within 2 meters. Sabi pa nga dyan ni Dogman, kung makakalapit nga raw siya, talagang maamoy niya ang mga ito, ma-identify niya nga raw 100% at siguradong mahanap niya raw ang mga ito. So ayun mga tol, kaya ipapadali ni Morena sa burol etong si Dogman, may hinahanap nga sila. At hindi nga lang isang tao yun dahil sa mukhang marami nga ang hinahanap nilang yon. Sabi nga rito ni Morena, kung ang aso nga raw nila successfully malocate ang target, magbabato nga raw ito ng signal at yun ang araw ang marka ng simula ng pagtatapos. Sabi nga dyan ni Bill, talagang na-hype na siya, at sabi naman ni Gilato, yung chance nga raw na sumali ang mga ito pag narinig yung plano nila mababa. Sabi nga dyan ni Morena, tama nga raw yun, kaya kailangan nga raw nilang siguruhin na hindi tatanggi ang mga yon. Sumatindi dahil mukhang kayang-kaya nga ni Morena na manipulahin kung sino man ang mga target nila. Niyaya na nga rito ni Dogman si Sodom at tinanong kung paano ba raw ito sisignal kung nakita niya na ang target. Sagot naman ni Sodom, magkatabi nga lang daw sila at pasimple lang ituro ang target at siya na nga lang daw talaga ang bahala. Yung condition nga raw sa kidnapping abilities niya, dapat daw yung target hindi pa marunong gumamit ng Nen. Kaya siguradong kaya niya nga raw kunin ng mga ito ng siya lamang. Habang etong si Buconte naman, nagtanong kay Morena kung nasa na bang iba nilang kasama. Sagot naman ng babae, nag-grind nga raw ang mga ito sa processing area, at para nga raw yun makapaghiganti sa CEO family na si Henry. At mula nga dyan mga tol, ibinakita nga ang tatlo pang Hailey family, at talagang nag-uumapaw na nga dyan ang aura ng tatlo. Bali ang mga yan nga si Telebaris, Damon at Corol. Sinasabi nga ni Telebaris na oras ng araw para huntingin nila ang mga mafia, na mangha naman si Damon at talagang totoo raw ang sinasabi ni Morena, habang tuwang-tuwa naman si Corol dahil sa level 51 ng araw siya at magpunta ng araw agad sila. So sa background nga nila dyan mga tol, mukhang marami nang pinatay ang mga ito, at tingin ko nga talagang may ginawa sila dyan para mas mabilis tumaas ang level nila. Dahil kung maalala natin, nung una ipakita ang tatlong ito nasa 20 plus level pa nga lang sila. Ngayon nasa 50 plus na nga, kaya talagang napakataas na nga yan. At talagang kitang-kita nga natin dyan na nag-uumapaw na nga yung aura nila. At kasabay nga niyan mga tol, pinapakita nga muli ang tatlong spider kasama si Tajao, kung saan nakarating na nga sila dyan sa dulong pinto. At sabi nga dyan ang vice boss ng Char family, magiging intense nga raw ang mga pangyayari. At mula nga dyan, talagang nagulat na nga ang tatlong spider. At napatanong na nga lang sila dyan kung ano ba yan. So tingin ko nga mga tol, ang pinto na yan konektado dun sa sinasabing processing area ni Morena, kung saan talagang nandun nga ang tatlong Hailey family at nagpapataas ng level nila. Kung ganun, mapapalaban na nga si Pinks Nobunaga at Phaeton, at talagang kaabang-abang nga ito. Base sa reaksyon ng tatlo, parang nabigla nga sila at talagang napakataas na nga ng level ng tatlong Hailey family. Kaya tingin ko talagang hindi magiging madali ang laban na ito ng tatlong spider. So ayun, talagang umiinit nga mga tol ang mga pangyayari sa Hunter x Hunter. Comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!